Kaya pala nanahimik si Chis Escudero, hindi makasagot eh. Kagabi topic ko ito. Sabi ko, bakit ang tahitahimik ni Chis? Samantalang napakainit ng issue or akusasyon na ito sa kanya, itong tungkol sa issue ng 142 billion pesos na insertions o siningit sa budget nitong taong 2025. Bakit ang tahitahimik niya? Eh sa impeachment ni Sara, lagi siyang nagpi-press briefing. Ito pang issue na ito na siya mismo ang nasasangkot, hindi siya magsasalita. Kaya lang yon, mukhang malinaw na ngayon. Ha? Kaya yata nananahimik si Cheese. Ayon dito sa balita, problemado daw si Escudero, galit daw si PBBM dahil di alam itong mga issue-issue ng insertions na ito. Mukhang mauunsyami ang pagka-Senate President o pagka-SP ni Cheese. Ano mga kabunyog ha? Mukhang ibang klase ito. Ha? Hindi po ito ito yung yan, yung kumpletong kwento niyan. Sa post sa Pilipinas Today. O yan. Ibigay natin ang credit sa Pilipinas Today. Oh. Iginiit ni Senator Vicente Tito Soto III na kung alam umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 142.7 bilyong insertions di umano ni Senator Francis Cheese Escudero sa 2025 national budget, ay agad sana niya itong ibivito. Anya, nagalit umano ang Pangulo na kasalukuyang nasa Estados Unidos nang makarating sa kanya ang tungkol dito. Sinabi pa ni Soto na kailangan umanong imbestigahan ang issue sa lalong madaling panahon dahil posible umanong ginawa ang insertions sa huling bahagi na ng BICAM. Open quote, "We have to do that because we cannot tolerate that." Close quote. Saad niya. O yan ha. Yan po ang source natin. Hindi po tayo gumagawa dito ng kwento lang ha. O yan. So, lumalabas dito, ayon dito sa Pilipinas Today, nalaman na ni PBBM habang nasa Amerika ang mainit na issue ng insertions ni Cheese Escudero. Base doon sa balita na binasa natin sa Pilipinas Today, sabi daw ni Tito Soto, nagalit ang presidente. Kung totoo itong sinasabi dito na parang nagalit si PBBM, siguro hindi masyadong na-brief si PBBM sa mga bagay na yan. Nung pinag-uusapan ang budget ng 2025, hindi siguro, blind siguro dyan si PBBM. Ay ngayong nalaman na yan, nakarating na kay PBBM yan, ay mukhang nalulula. Ha? Ganyan kalaki ang insertions na isiningit ni Cheese. Mukhang alam naman nila. Yung kasing pag-i-insert, normal yan. Ganyan talaga yan. Kalakaran yung mga insertions na yan. Kaya lang ang lumilitaw dito, baka nabibigla si PBBM na ganun pala kalaki ang insertions. Tama si Spearman. Halos lahat naman ng senador nakikinabang sa kanyang kalakaran. Tama po yan. Agree po ako dyan. Kaya lang, yung ganyan kalaking amount, ay mukhang na yun. Mukhang nakarating na yan sa presidente. Kung papaniwalaan natin ang sinabi ni Tito Soto doon sa binasa ko. Ayon dito sa sinabi ni sabi ni Tito Soto diyan, siguradong hindi niya alam. Dahil kung alam niya yan, siguradong veto yan. Yan. Kinote si Tito Soto. Ibig sabihin, hindi alam ni PBBM na ganun kalaki ang insertions ni Cheese. Ngayon lang lumabas. Ngayon lang lumabas. Ang dali sanang sagutin yan ni Cheese Escudero eh. Bakit? Unang-una, kung ang nagdi-discuss niyan ay mga vloggers lang na tulad ko, pwedeng hindi niya pa yan seryosuhin, di ba? Di ba? Pwedeng sabihin na, hindi ko papatulan yung mga vlogger lang na yan. Ay, ang naglalabas na ngayon si Tito Soto na. Si Tito Soto na. Si Tito Soto, hindi naman yan hindi naman babanggitin niyang ganyan ni Tito Soto na wala siyang source. Senador siya. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ako sa tingin ko talaga,
totoo itong mga akusasyon na ito kay Cheese. Kasi kung hindi totoo yan, sasagutin niya na yan. Sasagutin niya na yan. Kung tayo lang ang nagtatalakay ng issue na to, pwedeng hindi niya pa seryosohin. Ha? Ay ano na kapwa niya ng mga senador ang nagre-raise ng issue, si Tito Soto. Oh. Saka, kalaban niya yan sa pagka-Senate President. Siyempre, hindi pwedeng hindi niya seryosohin yan. Kaya lang mukhang ano talaga, kung totoo itong sinasabi ni Tito Soto, nagalit daw ang presidente nang malaman itong insertions na to. Ha? Kaya ang mangyayari dito, mukhang magkakaroon, kung totoo ito kung totoo, magkakaroon ng pagbabago ng mga alignments sa Senado bago ang July 28. Malapit na, 24 na ngayon. Lumalabas nito, nag-uopensiba si Tito Soto. Kasi, siyempre, kalaban ni Tito Soto si Cheese sa pagka-Senate President. Ang inuutang noong panahon ni Duterte sa China para lang ma-restore yung biyahe ng Bicol Express, yung train papuntang Bicol, 40 billion. Ang sabi, wala daw pera ang gobyerno. Ay ito, pinag-uusapan, 142 billion. Alam niyo kung ano lang itong mga 140 billion na to? Multipurpose building. Tapos ano yon? Mayroon ding flood control. Kaya lang alam naman natin yung mga flood control, wala naman yan. O yan. Ano ito? Malamang alam naman ni PBBM na mayroong mga insertions, pero siguro hindi siya masyadong na-brief kung gaano kalaki ang insertions ni Cheese Escudero. Kaya pala, ngayon natin mauunawaan bakit nung mainit ang issue ng 2025 national budget, di ba kini-question yan nila Professor Cielo Magno, kini-question yan ng marami. Mainit na issue yan, nakarating na nga sa Supreme Court eh. Di ba? Nakarating sa Supreme Court. Yang kaso na yan sa national budget ng 2025, yan ang pinaka-controversial na budget na nakarating pa nga sa Supreme Court mismo ang kaso. Hindi pa yan nare-resolve ng Korte Suprema. Kini-question ang constitutionality at legality ng 2025 national budget na yan. Kaya lang, ang naiipit diyan na parang nasisira ng todo, si Martin Romualdez sa Sila Saldico. Di ba? Sirang-sira diyan si Martin Romualdez kasi parang si Martin Romualdez yung nagsingit. Insertions, yung mga unprogrammed funds. Pero nagtataka nga tayo noon, ibig sabihin nakalusot din sa Senado yung mga na yon, yung mga insertions nila Martin Romualdez. Ay kaya naman pala tahimik ang Senado, ay sila rin pala, marami ring insertions, lalo na si Cheese Escudero. Buti lumalabas ito ngayon. Buti lumalabas ito ngayon. Ayan na. Pero sabi ni Tito Soto, iimbestigahan niya raw yan. Hindi raw dyan pwede na palampasin yan. Kaya ito? Anyway, lumalabas itong issue na ito. Dapat seryosuhin din ito ng mga senador. Pag hindi sinagot ni Cheese Escudero yung seryosong issue na yan ng insertions, masisira lalo ang Senado. Sirang-sira na nga sila sa issue ng impeachment kasi lumilitaw talaga. Wala kang maaasahan sa Senado sa impeachment. Dinidelay ni Cheese Escudero, ni Joel Villanueva, ang impeachment dinidelay nila. So ngayon, mayroong pang artikulo si Antonio Montalban, nabasa nyo na ba yun, Kabunyog Rosana na Rumi? Ano yung kay Antonio Montalban. Sabi ni Antonio Montalban, may nakarating sa kanyang information, may insider informer siya galing sa Supreme Court na dinidelay nila Cheese Escudero at saka ni Villanueva, ini-extend na naman sa August 4 ang impeachment para bigyan ng pagkakataon ang Korte Suprema na i-dismiss na sa ground ng unconstitutional daw
ang impeachment kay Sara Duterte. So originally, ang naka-schedule na pagbubukas ng trial ng impeachment ay July 29. Isang araw matapos ang SONA. Kasi yung SONA naka-schedule July 28. So the following day, July 29, kaagad-agad, manunumpa yung mga bagong senator judges at magsisimula na ang impeachment trial. Yan yung original na schedule. Ngayon, di ba, sabi ni Villanueva, hindi, nag-uusap daw silang mga senador na August 4 na. Tapos biglang lumabas yung balita, yung artikulo ni Antonio Montalban. Kaya yan ini-stall o dinidelay, linilipat na naman sa August 4 para mabigyan ng pagkakataon ang Korte Suprema na maglabas na ng kanilang desisyon. Kasi may lumalabas na balita na di umano, i-dismiss ng Korte Suprema ang impeachment. I-declare na unconstitutional yung prosesong dinaanan ng Kamara. So kung unconstitutional, hindi na itutuloy ang impeachment. Yun ang sabi ni Antonio Montalban sa kanyang post. Binasa ko na yan, diniscuss ko na yan kanina, mga kabunyog, mga kababayan. So itong si Chis, ang promotor ng pag-delay ng impeachment trial na naman sa kasi Villanueva. Ayun pala, itong magpartner na ito, si Chis sa kasi Villanueva, ito ang maraming nakuha dyan sa 142 billion na yan na insertions. 12 billion ang Bulacan. Probinsya yan ni Villanueva. 9 billion ang Sorsogon. Probinsya yan ni Chis Escudero. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, lumalabas dito, ang daming issue kay Chis Escudero sa impeachment plus ito. Plus ito ngayon, insertions. Napakaseryosong issue itong insertions, hindi naman sinasagot ni Chis. Bakit hindi niya sinasagot? Bakit hindi niya sinasagot? Tulad rin ba siya ni Sara Duterte na hindi sinasagot dahil guilty? Ayan na. Lumabas na ngayon ang sinabi ni Tito Soto. Nakarating na daw kay PBBM ang issue ng insertions. Galit daw, galit. Ayon kay Tito Soto. So parang naiisip siguro diyan ni PBBM, naisahan tayo ni Chis. Ang laki-laki pala ng insertions niya. Maalala natin, nang kainitan ng issue ng budget, nung kainitan ng issue ng budget na yan, nang mainit ang issue na yan, may sinibak sa Kamara. Parang naging sacrificial lamb. Kasi mainit yung issue, naiipit sila Romualdez, parang nagkaroon diyan nagkaroon diyan ng sacrificial lamb. Sinukripisyo. Sino ang nasibak sa Kamara? Sino ang nasibak sa Kamara nung kainitan ng issue ng budget na yan? Kasi mainit na yan noon pa, ang issue ng budget. Sino? Sino ang sinibak noon sa Kamara? Sino ang sinibak? May sinibak noon sa Kamara. May sinibak. Bakit sinibak? Bakit pwersa na sipain si Saldico? Kailangang ipakita ng gobyerno na hindi nila tinotolerate yung mga insertions na yan. Pero sa totoo lang, okay na yan. Happy na rin naman si Saldico. Ang dami ng proyekto ng Ako Bicol. Busog na. Kaya hindi naman sinibak si Saldico dahil kaaway na siya nila Martin. Hindi yun. Sinakripisyo lang. Ngayon na naman, nandiyan na naman si Chis Escudero. Anong gagawin? Anong gagawin nila PBBM dyan? Alangan namang, yan? Patuloy pa rin yan na maging Senate President. Ang tindi na ng issue sa kanya sa insertions. Dapat wag hahayaan niya na maging Senate President hanggang hindi niya sinasagot yung issue ng insertions. Di ba? Kapag hindi sinagot ni Chis Escudero ang issue ng insertions, tapos naging Senate President siya, wala nang kredibilidad ang Senado. Dati na ngang walang kredibilidad dahil sa issue ng impeachment. Tapos ito na naman, insertions. Di ba? Di ba? Yun. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, pag pinanatili pa rin na Senate President si Chis Escudero nang hindi niya sinasagot ang issue ng insertions, ay mabigat yan. Wala nang silbi itong Senado na to.
Okay na lang pala na maging Senate President kahit maraming issue sa'yo tulad nitong insertions. Di ba? Okay lang sana kung ang nag-i-issue lang yan ay kaming vloggers. Sino ba kaming vloggers? Ha? Sino ba kaming vloggers? Pero hindi. Ang dami nang naglalabas ng issue na to. Mismong senador, si Tito Soto. Ayon sa kanila, mayroon talagang record sa DBM at kinukumpirma ng DBM na totoo nga na ang insertions ni Cheese ay 142 billion pesos. Oh. 'Di ba? 'Di ba? So, lumilitaw dito, lumilitaw dito, mga kabunyog, mga kababayan, hindi ito simpleng bagay na gawa-gawa lang. Unang-una, aminin ko na, wala naman akong records ng 142 billion na yan. Hindi ko yan. Wala akong access sa information na yan. Pero si Tito Soto na mismo ang nagsasabi. Mayroon na silang records niyan at iimbestigahan niya yan. Wow. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito, dapat sagutin ito ni Cheese. Pag hindi niya ito sinagot bago ang pag-eleksyon ng Senate President, tapos siya pa rin ang naging Senate President, wala na. Ganito ang mangyayari niyan, mga kabunyog. Si Sara Duterte ay napakaraming kaso ng korupsyon, gusto nilang palibrehin. Di wala ng accountability. Ito na naman si Chis Escudero, Senate President, napakarami ring issue ng itong insertions, papalibrehin na naman. Wala na sa ating pananagutan ang mga opisyal ng bayan, mag-president, mag-vice presidente, mag-senate president, wala na. Ano na ang silbi ng Section 11 ng Konstitusyon? Ang Section 11 ay accountability of public officers. Wala na. Kapag pinalampas itong kay Sara, pinatay yan ng Supreme Court o ng Senado, wala na. Wala na. Kapag pinalampas itong issue ni Cheese, 142 billion pesos na insertions, hindi sinagot, hindi maisagot ni Cheese, and yet siyang Senate President, ay wala na. Parang wala nang silbi sa atin ang mga issue. Diba? Diba? Yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Nakakalungkot ito. Sabi ko nga, kung ako lang, wala akong ebidensya laban kay Cheese. Pero ito ang naglalabas na, sila Tito Soto na. Alam nga namang hindi niya yan seryosuhin. Alam nga naman, dapat seryosuhin niya yan kasi kapwa niya yan senador. Dapat sasabihin niya, hindi totoo yung 142.7 billion. Dapat sagutin niya yan. Kaya lang, sabi nga ni Roderick de Guzman, pag nangyari yan na pinalampas yan, Banana Republic na ang Pilipinas. Wala na. Wala na. Parang dito sa Pilipinas, ang mangyayari, kahit napakaraming ebidensya laban sa'yo, papalampasin na lang. Kaya nga sinasabi natin, yung ginawa ni Sara Duterte, hindi dapat makalampas yan. Si Sara Duterte kasi impeachable official, kaya tama lang na impeachment. Si Chis Escudero, hindi naman impeachable official. Hindi impeachable official. So, ang dapat na gawin yan, imbestigahan yan ni Tito Soto, pagkatapos kasuhan yan sa ombudsman. Ganyan yan, dapat gawin yan kay Chis. Pero ngayon, kung hindi sagutin ni Chis Escudero yung issue na yan, dapat hindi siya maging Senate President. Dapat ganito ang sasabihin niya. Ito ang pauna kong sagot. Hindi totoo yung 142.7 billion na akusasyon sa akin. Sa tamang panahon, sasagutin ko yan. Pero ito muna ang mga panimula kong sagot ngayon. Di ba? Yan yun. Kapag wala na, tama si Tony Moto, ano na ang mangyayari sa ating batas? Ang kawawa talaga ang mga pobre pag nagkasala, ora mismo pusas at bilanggo. Yun na nga. Yung matanda nga na nahuling nag-shoplift ng sardinas, kulong. Ito wala. Kaya nakakalungkot na ang nangyayari sa bansa natin. Ang pinag-uusapan na ngayon, mga kabunyog, noong mga panahon, ang graft in corruption, 5 million, 2 million.
10 million. Ngayon, ang pinag-uusapan na natin, billion-billion. Billion-billion. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ano nang nangyayari sa bansa natin? Kaya itong Korte Suprema, pinapakiusapan natin sa mga kagalang-galang na justices ng Korte Suprema, sa inyo nakasalalay ngayon na huwag nating sirain ang pagpapanagot sa mga opisyal ng bayan. Kapag sa Korte Suprema pinatay ninyo ang impeachment, tapos ang gagawin nyo lang na dahilan ay hindi nasunod ang proseso ng nakakalungkot yan. Kung yan lang maging dahilan. Kaya may panahon pa. Sana hindi totoo yung sinabi ni Antonio Montalban na mayroon ng desisyon ng Korte Suprema. Papatayin daw ang impeachment. Dosing justices ng Korte Suprema ang buboto para ideklarang unconstitutional ang impeachment kay Sara. Kapag nangyari yan, wala na. Matutuwa na si Sara Duterte. Hindi lang si Sara Duterte ang matutuwa. Lahat ng korap sa bansa matutuwa. Sa totoo lang. At ito na naman kay Chis Escudero, 142.7 billion, hindi niya sinasagot, binabaliwala niya lang, parang wala lang. Tapos gagawin pang Senate President, 18 pang senador ang boboto dyan. Ano ng klase ang bansa natin? Walang hiyaan na to. Walang hiyaan na to. Garapala na ang nangyayari sa bansa natin. And yet, ang mamamayang Pilipino ngayon ay naghihirap sa panahong ito ng baha. Walang makain dahil hindi makapagtrabaho. Samantalang itong mga kongresista, mga senador na to, mga opisyal ng bayan, vice-presidente, ay, ang sarap ng mga buhay nila. Bakit masarap ang mga buhay nila habang tumatagal, lalo silang nagiging masarap ang buhay? Dahil kahit pa mangurakot ka ng pagkalaki-laki, hindi ka rin naman mapapanagot. Hindi ka rin naman pala mapapanagot. So wala nang silbi ang konstitusyon. Alam nyo yung isang artikulo ng konstitusyon, Article 11, Accountability of Public Officers. Imagine niyo yan. Isang artikulo, hindi section isang buong artikulo ng konstitusyon, Article 11, Accountability of Public Officials. Tapos mababaliwala lang yan kasi wala naman palang nangyayari. Di ba? Itong nangyayari kay Sara Duterte, ayaw niyang panagutan niyang ano na yan, ayaw niyang sumagot, ayaw niyang magpaliwanag. Wala lang. Ito na naman kay Chis Escudero, tahimik na naman. Parang wala lang. Ano ba? 142 billion? Wala yan. No accountability. Yan ang malungkot. Sinabi ko nga, kung ako lang sana o kami lang sana ng mga vloggers ang nagre-raise ng issue nito, pwedeng baliwalain ni Chis Escudero. Pero kapwa niya na senador ang nagre-raise. Ibig sabihin niyan, sila Tito Soto na. Nagsasalita na. Dapat sagutin niya na yan. At kinumpirma na yata ng DBM na totoong may insertions na 142.7 billion. Anong gagawin ni Chase? Ganito si Chiso. Nakaganyan lang yan. Kaganyan, cute. Anyway, kababayan ko yan, Bicolano yan, Sorsogon yan, pero kakalungkot mga kabunyog. Immune na sila sa korupsyon. Yan ang malungkot. Kaya sana ang Korte Suprema, wag naman. Ako sa Korte Suprema, nandiyan ang aking pag-galang. Dahil lang sa technicality na ganun, na kaya nga ang mga tanong ng Korte Suprema doon sa Kamara, sino ba ang nag-prepare ng articles of impeachment? Kaninong opisina? Nabasa ba talaga ng mga kongresista? Bawat kongresistang pumirma? Nabasa ba talaga nila yung bawat article ng impeachment? Pati yung mga ebidensyang naka-attach? Bakit mo naman itatanong yun? Bakit mo naman itatanong yun? Presumption of regularity. I-presume mo na talagang ginawa yan. Wala nga namang isa-isahin mo yung mga kongresista. Tapos dahil lang doon, i-dismiss mo yung impeachment? Ay, ano ba yan? Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, ang bansa natin.
ganito na po ang nangyayari sa bansa na masyado ng garapal. Ang pinag-uusapan ng korupsyon sa atin hindi na 2 million, 5 million, 10 million. Kaya nga noon na diniklara yung kasong plunder, yung plunder law. Pag nag-50 million ka ng kinurakot, plunder na yan. Eh ngayon ang 50 million, wala na yan. Ang pinag-uusapan na ngayon, ito nga kay Chis Escudero, 142 billion ang insertions. Hindi natin alam kung nanginabang ba siya dyan at kung ilan. Ay grabe. Okay, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.